Hi guys, welcome back sa aking channel. For today's video guys, maglilipat tayo guys ng mga craylings natin. Dadali natin sa ating mini farm. Yan, doon natin i-grow out to guys tong ating mga craylings na hinarvest guys. Update ko kayo guys pag nandun na tayo sa ating mini farm. Samuel PH. Ito guys, bali nandito na tayo ngayon sa ating mini farm guys. Yan, dito natin ilalagay muna pansamantala guys yung ating grow out ng mga craylings. Yan, acclimate muna natin tapos after mga 20 minutes, yan, i-release na natin guys yung ating mga craylings. Yan, importante guys na ma-acclimate natin na maigi yung ating mga craylings guys para hindi sila ma-water shock. Yan, para hindi sila mamatay guys. Kasi yung gantong 1 month old na craylings guys, napaka-sensitive niyan. Saka napakahirap guys ibiyahe ng mga gantong size kasi maalog lang ng konti guys, namamatay na yan sila. Kaya ingat tayo guys pag bumili tayo ng mga craylings yan, pag binahin natin. Yan, bali ingatan natin guys yung pagdadala ng mga craylings para iwas na rin na mamatay sila. Yan. Yan guys, bali 20 minutes na yung lumipas guys. Pwede na nating i-release tong ating mga craylings. Yan, bali na-acclimate na natin to guys. Yan, bali itong size ng tarapan natin guys ay 3x6x1. Yan yung size ng tarapan natin. Bali 1 feet lang yung taas niya. Kaya mga craylings lang guys ang pwedeng ilagay dito. Hindi kagaya nitong isang sa swimming pool guys, halos 2 feet yung taas niya. Kaya kahit malalaking ARC yung ilagay natin dito guys, hindi sila basta-basta makakaakyat. Yan, pangsamantala guys, dito natin palalakihin hanggang 1.5 to 2 inches yung ating mga craylings. Then pag lumaki na to guys, ililipat natin dito sa ating swimming pool guys. Tapos ayan, nandito naka-solar nga pala yung ating mga pump dito guys. Ayan, i-release na natin yung mga craylings natin guys. Bali estimated ko dito guys ay nasa 250 to 280 pieces guys tong ating mga craylings na ilalagay dito. Ayan, kasi nung binilang ko kanina guys, nasa 200 na ako, hindi ko na natuloy yung pagbibilang, pero estimated ko guys mga ganun 250 to 280. Bali isang mother ARC lang yung may anak nitong mga craylings natin. Yan, kaya ito ay mga magkakapatid to guys, tong mga craylings na i-grow out natin dito guys. Yan, tapos yan, may mga halaman dito guys, yan, may mga asola. Yan, meron tayong water lettuce, saka yan, meron niya mga kangkong na pwede rin nilang kainin guys. Yan, tapos ang gamit natin dito guys na hides ay ang tray na pinagtataniman guys ng mga halaman. Kasi maliliit pa naman sila guys, kaya pwede pa silang magtago doon. Yan, tapos check natin dito guys yung mga grow out natin ng mga ARC kung anong mga size na nito. Yan, bali nung nilagay natin to guys, tong mga size na to ay nasa 1.5 lang. Ngayon ay nasa 2.5 to 2.8 inches na guys tong ating mga ARC na naandito sa ating swimming pool guys. Yan, medyo lumaki na sila guys after 1 month. Yan, mabilis kasi sila mag-molt dyan guys, gawa ng medyo naaarawan naman dito guys, kaya mabilis mag-molt yung ating mga crayfish, itong mga craylings natin. Yan, at may makulit na pusa nga dito guys. Ewan ko kung kanino tong pusa na to, pero lagi na andito yan sa amin guys pag
napunta ako dito sa mini farm yan. Lagi yung nasunod sa akin, yung pusa na yan. Hindi naman niya kinakain guys yung mga alaga natin dito. Kaya hinahayaan ko lang guys yung pusa dyan. Kasi may mga alaga tayong kalapati, may mga manok, may rabbit. Hindi naman guys naiistorbo ng pusa yung ating mga alaga dito. Yan guys, pag nag 3 inches na to guys, yan, pwede na natin yung i-out. Or kung may gusto na kumuha ng mga 2.5 inch guys, pwede na rin natin i-out tong ating mga crayfish dito. Yan, bali ito nga guys, may mga asola dito sa ating pond. Yan, kaya nga pala medyo ma-brown yung ating tubig guys kasi yung pinanggagalingan na tubig natin ay galing sa irrigation guys. Kaya walang chlorine tong ating tubig dito. Yan, kaya safe naman sa ating mga alaga. Tapos yan, sa dami ng mga halaman dyan guys, hindi nagkaka-ammonia yung ating pond. Yan, every 1 week guys, yan, pinapalitan ko ng tubig yan. Tinatanggal ko yung mga dumi sa ilalim. Tapos ang pinapalit natin tubig guys, yung galing pa rin sa irrigation. Yan, tapos yan, marami tayo dito mga water lettuce guys. Yan, pinamimigay ko lang yan sa mga nabili sa akin guys. Ginagamit ko rin siya na pangharang or pang ano dun sa mga nilalagay natin sa tub. Yan, tapos dito marami rin tayo ditong mga water lettuce guys. Yan, nandito yung ating mga tilapia. Yan guys, pag dumami yung ating mga water lettuce dyan, yan, pinamimigay na natin yan. O kaya, minsan tinatapon ko na lang yung iba guys kasi sobrang dami na nga, wala na tayong mapaglagyan guys. Yan guys, check natin yung nirelease natin ng mga kraylings dito guys. So far naman guys, mukhang okay naman sila dito. Yan, check na lang ulit natin bukas guys kung anong magiging sitwasyon nitong ating mga kraylings dito guys. Yan, meron naman sila ditong air pump na magsisilbing dissolved oxygen nila dito guys. Pero okay lang din naman kasi guys na walang mga air pump or aerator yung ating mga ARC. Basta alam nyo guys na may dissolved oxygen yung tubig. Yan, kagaya niya na may halaman, yan, nagbibigay ng mga dissolved oxygen guys. Yan, pero mas okay pa rin talaga guys. Nalagyan nyo rin ng mga air pump para mas mabilis lumaki guys yung mga kraylings nyo. Kasi ang pansin ko guys pag walang air pump, yan, medyo matagal sila lumaki. Saka parang medyo nasusugpo guys yung paglaki nila guys. Kaya mas maganda pa rin guys kung meron talaga kayong filtration. Yan. Itong setup naman natin dito guys, ang filtration nito ay mahina lang kasi 5 watts lang guys yung submersible pump na nandito kasi nga wala naman tayong kuryente dito guys. Solar power yung gamit natin dito. Kaya limitado guys yung ating mga isasaksak dun sa ating battery. Yan, kagaya nito, bali dalawang 5 watts lang naman yung nakasaksak doon. Kaya kahit sa gabi guys, dire-diretso pa rin yung takbo ng ating submersible pump saka yung ating air pump. Yan. Kaya din naman ng 10 watts dito guys. Yun nga lang, mas pinili ko na kasi na 5 watts na lang guys para at least pwede pa ako magdagdag guys ng mga air pump dito. Yan, goods naman yung ating mga alaga dito guys. Chinek ko na kanina. Yan. Mga healthy naman guys yung ating mga ARC dito guys. Yan, saka malinis naman yung tubig niya guys. Wala pang amoy. Kasi yun yung basihan ko guys. Pag madumi na yung tubig natin, medyo nagkakaamoy na siya. Saka mapapansin nyo guys pag medyo merong bula. Yan, yun yung kumbaga nag-uumpisa na guys na magkaroon ng ammonia yung tubig. Pero sa ngayon guys, goods pa tong ating setup, yung ating tubig dito. Siguro next week guys, papalitan ko ng tubig to guys. Galing din naman sa irrigation guys yung tubig, kaya
okay lang kahit 100% ko yung pagpapalit ng tubig dito guys. So paano guys, hanggang dito na lang yung video na to. Maraming salamat guys. Peace out. Give me every time.